Mga kababayan, maligayang pagbabalik po sa ating weather channel. Si Kuya Francis po muli ito. Meron po tayo ngayong pinaka-latest na weather update sa lagay ng ating panahon. Ang low pressure area po na ating minomonitor ay naging medium chance na po ang category para maging tropical depression o mahinang bagyo. Ngayon din po nakakaapekto na ang trap o extension po ng hangin nito sa ilang bahagi ho ng ating bansa. So aalamin ho natin lahat ng mga detalye. Sa pinakahuli pong pagtatala ng pag-asa, eto nga pong low pressure area ay nasa katamtaman na o nasa medium chance na ang category para maging isang ganap na bagyo sa mga susunod po na mga oras. Meron po itong lokasyon ngayon na 705 kilometers east of Surigao City, Surigao del Norte. Pagamat ngayon ay tumataas ang tsansa nito para ma-develop bilang tropical depression, hindi naman nakikita sa ngayon na ito'y lalakas sa pagiging typhoon o super typhoon category. Pagamat ito ay nasa loob na ng ating Philippine Area of Responsibility, nakakaapekto na po ito sa ilang bahagi ho ng ating bansa. Sa inilabas po ng pag-asa na heavy rainfall warning, meron na po tayong inaasahan ngayong hapon hanggang sa Martes po ng hapon na 50 to 100 millimeters sa dami po ng pag-uulan dyan po sa may Northern Samar, sa may Eastern Samar, Samar at sa ilang bahagi po ng Biliran. Meron din tayong inaasahan by Tuesday hanggang sa Wednesday po na mga pag-uulan na merong 50 to 100 millimeters sa dami ng pag-uulan dyan po sa Occidental Mindoro, sa may Oriental Mindoro, Romblon, Sorsogon at sa may Masbate. Pinag-iingat po especially ang area po ng Eastern Visayas, ito pong Bicol Region, ilang bahagi po ng Luzon kapag na-develop na bilang isang tropical depression o mahinang bagyo ang minomonitor po natin na low pressure area. So ngayon, aalamin natin ang iba't ibang mga detalye pati na rin ang iba't ibang weather system na patuloy na nakakaapekto sa malaking bahagi ho ng ating bansa. Sa inilabas po ng pag-asa na tropical cyclone threat potential, nakikita talaga natin na madedevelop po ito nga pong LPA na ito bilang isang mahinang bagyo, tropical depression hanggang sa maging tropical storm. Yung pagiging super typhoon category hindi nakikita dito sa panibagong sama ng panahon. At kung sakaling maging bagyo yan, tatawagin huyang bagyong Henry. Sa ating pong forecast weather condition, eto makinig po kayo mga kababayan, sa area po ng Eastern Visayas, sa may Caraga, Davao Region, Catanduanes, sa may Albay, Sorsogon, asahan po natin, lalo na po bukas ng hapon, ang cloudy skies na mayroong mga isolated rain showers and thunderstorms dahil po sa trap o extension po ng hangin ng low pressure area. Tignan nyo mabuti mga kababayan, isang ganap pa lamang ito na LPA pero yung trap o extension ng kanyang hangin ay malawak po ang nasasakop. Yung mga lugar po na binanggit ko, mag-ingat sa banta ng mga pagbabaha sa mga low-lying areas at landslide po sa mga landslide prone area. So sa area po ng Ilocos Region, sa may Zambales, Bataan, sa may Occidental Mindoro, kasama po ang Palawan, asahan po natin ang cloudy skies na mayroong mga isolated light rains and heavy rainfall lalo na po sa hapon at sa gabi dahil po sa habagat o southwest monsoon. Ang southwest monsoon po natin ay mas maraming area po ang naapektuhan, especially sa western section po ng ating bansa. Kaya yung mga lugar na binanggit ko dyan, mag-ingat po sa banta ng mga pagbabaha at landslide sa mga landslide prone area kapag ka nagkaroon ng mga biglaang malalakas na bugso po ng mga pag-uulan. So dito naman po sa bahagi ng Metro Manila at ilang bahagi ng Luzon, Visayas at Mindanao na hindi ko nabanggit ay mag-ingat sa banta naman po ng mga localized thunderstorms. And usually, pag mga local thunderstorms, meron tayong dalawang kategorya. Merong mahina at merong severe na talagang malabagyo po ang nagiging epekto. So ngayon, balikan natin mga kaibigan dahil kung makikita ho ninyo ang development ng low pressure area na nagbabantang magiging bagyong Henry ay tutumbok po dito sa may Eastern Visayas at sa may Bicol Region. Kaya naman babanggitin ko po yung mga lugar na possible na madaanan nito ang maapektuhan po ng tinatawag natin na kanyang sirkulasyon po ng hangin. So ito po mga kababayan, makinig po tayong mabuti. Pag sinabi ho natin na Bicol Region at Eastern Visayas, may mga lugar ho yan. Unahin na muna natin ang Eastern Visayas. Sa Eastern Visayas, mag-ingat po ang parte ng Leyte, ang Southern Leyte, Biliran, Eastern Samar, Northern Samar at Samar. At sa parte naman po tayo ng Bicol Region. Sa Bicol Region naman, maging alerto at maging handa ang area po ng Albay, Camarines Norte, Camarines Sur, Catanduanes, Masbate at ang Sorsogon. Marami ho ang nagtatanong, gaano ba kalakas etong magiging banta ng panibagong bagyong tatawaging bagyong Henry?
Ayon po sa ating mga datos na nakuha and ayon na rin sa pagtatala ng Pag-asa and doon din sa ating ginagamit na weather system, aabot po ito sa tinatawag na tropical storm category, which is category 2 bago po maglandfall sa ating Philippine landmass. Pag sinabi ho natin Philippine landmass, yan po yung kalupaan natin. At ang magiging direction po niyan ay patumbok po dito sa Eastern Visayas, papunta sa Bicol region at lalabas po sa western section po ng Luzon. Kaya naman yung mga lugar na binanggit ko, ngayon pa lamang po maging alerto at maging handa tayo. Maraming nagtatanong kailan ba maglalandfall o kailan ba ito mabubuo bilang isang tropical depression o bilang isang bagyong Henry. Sa ayon na rin po sa iba't ibang weather system na ating ginagamit, magiging ganap na bagyo itong isang low pressure area by Monday po, no? Kung hindi po ito sa tanghali, sa hapon hanggang sa gabi, asahan po natin nandyan ang development po ng LPA para maging isang ganap po na bagyo. At kapag ka naging isang bagyo na ito, meron tayong isa pa, no, o panibago pang mga sama ng panahon na madedevelop sa may kanlurang bahagi ng ating bansa. Ngayon, marami nagtatanong bakit sunod-sunod ang sama ng panahon na nadedevelop kahit mainit ang panahon. At mainit naman ang panahon, wala namang mga pag-ulan. Bakit sunod-sunod po ang mga sama ng panahon na nadedevelop? Ito po ang ating pinaka nagiging twist dito sa sitwasyon. Kung natatandaan ho ninyo, ang Super Typhoon Francisco ay sobrang lakas pero hindi masyado nagbigay ng mga pag-uulan sa ilang bahagi ng ating bansa dahil ho yun sa kanyang extension ng hangin. Medyo maliit yung extension ng hangin ng Bagyong Francisco kaya yung pinaka-trap extension ng kanyang hangin ay hindi po nakaabot. Ito naman pong panibagong banta ng bagyong ating minomonitor, mas malawak po ang extension ng hangin nito kaya ito'y mas mataas ang tsansang makaabot po ang sirkulasyon ng hangin sa malaking bahagi ho ng Eastern Visayas, Bicol region. Pag sinabi natin yung mga lugar na yan, paulit-ulit ko sinasabi, ngayon po ay maging alerto at maging handa. Bukod po sa Eastern Visayas, Bicol region, dyan po sa North Luzon, asahan din natin sa may Central Luzon, Metro Manila, yung mga lugar na yan ay maapektuhan ng trap o extension po ng hangin ng nagbabantang panibagong bagyong mabubuo sa mga susunod po na mga araw o mga oras. Sa parte naman po ng silangan ng Mindanao, hindi naman direktang maapektuhan pero yung extension ng hangin ng banta ng bagyong Henry na mabubuo sa mga susunod na mga oras ang makakaapekto po sa mga lugar na yan. Ito pa po ang sinasabi natin kapag na-develop na po bilang isang bagyo ang low pressure area, mataas ang tsansa na mas palakasin pa siya ng habagat o southwest monsoon. So yung sinasabi ho natin na rapid intensification, pwede pong mangyari dito sa banta ng panibagong bagyong mabubuo sa araw po ng Lunes. Kaya naman, eto ang mga paalala ko. Galing nyo mag-antabay sa weather update ni Kuya Francis. Lagi po tayo nagbibigay. At pag may mga urgent update tayo, sa hapon talaga nagbibigay tayo ng mabilisang update. Pero sa madaling araw, meron tayong mga latest forecast na kinakailangan ng mga kababayan natin. So ngayon, dito ko muna tatapusin ang ating weather forecast. Yan po muna ang pinaka-latest update sa lagay ng ating panahon. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pagsuporta.